Aminado po akong isa akong nerd at weirdong tao. Mahilig akong mapagsolo sa buhay kaya asahan mo na noong mga panahong hindi pa uso ang mga cellphone, laptop at computer. Ay sa library mo lamang talaga ako makikita. Hindi rin ako mahilig makipag-usap noon sa ibang tao. Ewan ko ba? Para kasing wala naman ako masasabing interesadong bagay kapag may kausap akong ibang tao. Sanay ako mapag-isa at mas nakakita at nakakaramdam ako ng comfort kapag ako lang talaga mag-isa. May pagka-clumsy rin kasi ako at iniisip ko na every time na may gagawin ako ay masisira ko lamang yun. Naalala kong walang pasok noon dahil sa holiday. Nagkataon na dumalaw sa bahay namin yung tito ko, kapatid ni mama. Kasama nito ang buong pamilya niya. Ibig sabihin, sobrang matao at maingay noong mga oras na yun. Isabay mo pa yung makukulit at maiingay kong pinsan na nagtatakbuhan sa loob ng bahay. At dahil nga sa ayaw ko sa maingay, ay pinili ko na lamang pumunta sa public library malapit sa aming bahay. Biglang kumulimlim noong mga panahon na yun. Kaya naisipan kong magdala na ng payong. Pumunta nga ako sa library at yun ang nagpapakalma minsan sa takot ko na makipag-socialize. Para sa akin, ang amoy ng libro ang pinakamabango sa lahat. Pagkapunta ko doon, biglang napalitan ng ngiti ko ng pagkainis. Paano ba naman kasi? Hindi ko inakalang pati pala dito ay marami ding tao. Lahat ata ng desk at table ay punong-puno ng tao. Ang nakapagtataka lamang ay bakit nakasuot sila ng mga lumang klase ng damit. Ang mga lalaki ay nakakamiseta de chino, samantalang ang mga babae naman ay nakamahabang palda at Filipiniana. Inisip ko noon, anong meron? Bakit maraming tao? Mayroon bang event malapit sa library? Maraming feeling nerd din, kaya napailing na lang ako sa aking mga nakita. Yun nga, ang final conclusion ko ay baka may pinuntahang event ang mga taong ito. Tapos, dito nila naisipang tumambay at magpalipas ng oras. Kung mamalasin ka nga naman, oo. Huminga na lamang ako ng malalim at dumiretso sa mga libro na gusto kong basahin. Hihiramin ko na lamang ito at kung saan tahimik ay doon ako magbabasa. Kinuha ko ang mga libro na gusto kong basahin at habang naglalakad ako papunta sa area ng librarian, napansin kong hindi naman nagsasalita o gumagalaw yung mga taong nakaupo. Wala rin silang binabasang libro o kahit hawak man lamang. Noong mga oras na yun, napailing na lang talaga ako. Sabi ko, pupunta pa na sila sa library pero hindi sila magbabasa. Anong gagawin nila ron? Tatambay lang. Nakaismid ako na lumapit sa librarian. Binigay ko yung ID ko. Tapos nagtanong ako sa kanya. Ma'am, ano pong meron? Bakit ang daming tao rito sa library? May event po bang malapit dito? Tanong ko sa kanya. Pero sumagot siya sa akin ng, anong sinasabi mo? Wala namang ibang tao dito ah. Ikaw lang at ako. Kaya nga nagtataka ako sa iyo kung bakit gusto mong ilabas tong mga libro. Ang daming pwesto sa likod mo. Tingnan mo. Ha? Anong wala, ma'am? Ayan oh. Nakasuot pa nga sila ng damit na parang sinaunang Pilipino. Tingnan niyo po. Hindi ako makapag-focus kapag ganyang karaming tao sa paligid kaya gusto kong hiramin na lamang tong libro. Sagot ko sa kanya sabay turo sa likod ko. Kumunot ang noo nito at muli siyang nagtanong. Sinaunang Filipino? Aling tao? Saan? Wala naman akong nakikita ah. Napataas ako ng kilay sa mga tanong niya sa akin. Paglingon ko sa mga mesa para ituro ang sinasabi ko. Wala akong nakita.
Ang kaninang punong lamesa at desk ng public library na yon ay bigla na lamang nawalan ng mga tao. Nanlamig ang pakiramdam ko at halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Gusto ko man ipaliwanag ang sarili ko sa librarian, pero wala ng boses na lumalabas sa bibig ko. Parang natuyuan ako ng laway. Simula noon ay hindi na ako pumunta sa public library na yon. Mas pinili ko na lang makipag-socialize at makipag-usap kaysa naman sa makakita na naman ako ng sandamakmak na multo na nakatambay lamang sa library. Ako po si Rina, 24 na taong gulang, dating working student sa isang pampublikong kolehiyo sa Laguna. Sa 4 na taon kong pananatili sa universidad, may isang kwento na pilit kong binubura sa aking isip. Pero gabi-gabi pa rin akong binabangungot tungkol sa insidenteng yun. Dahil hindi lamang ito basta isang kwento. Nangyari ito sa mismong silid-aklatan ng paaralan namin. May isang nakatagong bahagi roon sa silid-aklatan. Hindi po ito literal na silid. Wala ito sa mapa ng library. Nasa likod ito ng lumang estante ng encyclopedias. At ayon sa mga kwento ng mga matatandang janitor, dati raw itong storage room noong panahon pa ng Hapon. Ang tawag ng ilan dito ay ang silid 13. Pero para sa aming mga estudyante, may iba kaming tawag dito. Ito ang silid ng kahilingan o silid ng hiling. At doon ko unang nakita at nakilala ang isang nilalang na hindi ko na sana kailanman gugustuhing maalala pa. Taong 2021 noon, hirap ni hirap akong itaguyod ang sarili ko. Working student ako sa gabi, estudyante naman sa umaga. Wala akong sapat na tulog. Madalas, kanin at asin lamang ang baon ko. Isang gabi, habang naglilinis ako ng library bilang part-time cleaner, napansin kong medyo nakalihis ang isang estante. Nang itulak ko ito, nakita ko yung makipot na daanan sa likod. Sa dulo, may isang pintuan, kulay lumot at may lumang numero. Yung numero niya number 13. Hindi ko alam kung bakit pero binuksan ko ito. Sa loob ng maliit na silid na yun, may lumang mesa, isang upuang kahoy at ilaw na nagkikislapan. Walang bintana, walang kahit ano, basta amoy alikabok at tahimik lamang doon. Tapos, biglang may boses akong narinig. Ano ang hiling mo? Nanlaki ang mga mata ko. Kasi may maliit na nilalang sa sulok ng silid. Hindi siya bata, hindi rin siya matanda. Mga 2 talampakan ng taas nito. Nakasuot ng maruming barong Tagalog. May mahabang balbas at itim na mata. Base sa kanyang itsura, ay nasisiguro kong isa siyang duwende. Napaatras ako. Nanginginig pero hindi ko makuhang tumakbo. Ano ang gusto mong makuha, Rina? Tanong niya sa akin. Gagawin ko ito kapalit ng isang bagay na pagmamay-ari mo. Sa gitna ng takot, nasabi ko ang una kong hiling. Gusto ko lang makapasa sa thesis ko. Ngumiti ang duwende. Tumango at biglang naglaho. Kinabukasan, gulat na gulat ako nang sabihin ng thesis advisor ko na pasado na raw ako. Kahit hindi ko pa nasusumite ang final defense ko. Anya, naaprubahan na ng panel. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa oral. Kaya binabati kita dahil nakapasa ka na. Yun lamang ang sabi ng thesis advisor ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, mamamangha o matatakot. Pag-uwi ko naman ng bahay, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang biglang natuyo yung aking lalamunan. Kaya naman uminom ako noon ng tubig.
Pero ganoon pa din. Tulad ng sinasabi nilang namamalat, ganoon yung pakiramdam ko. Pero yung pamamalat na yun, hindi na gumaling. Nawalan ako ng boses noon. 1, 2, 3 araw at umabot pa ng 1 linggo. 1 linggo akong hindi nakapagsalita ng maayos dahil doon. Nang bumalik ito, ramdam kong may nawawala pa rin sa akin. Doon ko naalala yung duwending nakita ko. At alam kong iyon ang kabayaran sa hiniling ko sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Sa kabila ng takot ko, bumalik ako sa silid na yun. Hindi ko alam kung anong humihila sa akin pabalik sa kabila ng naranasan ko. Pero parang may mahigpit na tali sa loob ng dibdib ko na pilit akong binababalik doon. Pero pagbalik ko, wala siya. Walang senyales na nandoon siya. Araw-araw akong bumabalik tuwing hapon kapag tapos na ang ginagawa ko. Pero bigo akong makita ang maliit na nilalang. Inisip ko kung anong mali. Baka mayroong mga kriteria na dapat sundin bago siya magpakita. Baka kailangan pumunta ako doon sa parehong oras na nakita ko siya. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, naroon na siya. Handa ka na ulit? Tanong ng duwende sa akin habang nakangiti. Nag-aatubili akong sumagot pero sa dami ng problemang gumugulo sa utak ko ay naghalo-halo na ito. Tulad ng utang sa boarding house, sakit ng nanay ko sa probinsya at kalagayan ng aking kapatid. Sa kabila nito ay naisip ko ang solusyon. Nasambit ko ang aking ikalawang hiling. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng maraming pera para sa pamilya ko. Muling tumango ang duwende pagkarinig noon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag sa isang kumpanyang pinag-applyan ko. Sabi ng HR, natanggap na raw ako bilang isang full-time researcher. May libreng bahay at food supply. Tapos ay mayroon ding food allowance at doble pa ang sahod. Sunod-sunod ang biyayang dumating sa akin noon at nagawa kong masolusyonan ang problema namin sa bahay. Hanggang sa lumipas ang halos 2 buwan simula ng pangalawang hiling ko. Pag-uwi ko sa dorm, chinek ko ang cellphone ko. May message ito. Galing sa kapatid kong si Chris. Ate, si nanay, bigla na lang hindi gumising. Hindi ko na napigilan ng iyak ko. Akala ko nakatakas na ako sa kapalit ng hiling ko kasi ang tagal na bago siningil yung kabayaran. Hindi pa rin pala. Ang kapalit pala ng pera ay buhay. 3 buwan akong hindi bumalik sa library na yun kasi iniiwasan ko talaga. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero gabi-gabi, nananaginip ako ng duwende. Nakaupo siya sa dibdib ko. Bumubulong siya sa tenga ko. Isa pa, Rina. Isa pa. Isang hiling na lang, dalian mo. Hindi ba't mabigat pa ang dala mo? Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Dali na. Isang hiling pa. Hanggang sa isang gabi, nawalan ako ng malay sa kalsada. Pagmulat ko, nasa loob na naman ako ng silid ng kahilingan. Hindi ko na alam kung totoo pa ba ang nangyayari o panaginip lang yun. Humagulgol ako sa harap ng duwende, pero ngumiti lang siya sa akin. Humiling ka na kasi. Gusto ko ng pagmamahal. Gusto kong may magmahal sa akin. Muling tumango ang duwende. At doon ko naintindihan na hindi ko na siya kayang takasan. Kinabukasan, may lalaking bagong salta sa opisina. Si Marco. Mabait, masayahin, laging nagbibigay ng pagkain.
Tila ba sadyang ipinadala siya sa buhay ko. Inalagaan niya ako ng sobra at hindi nga nagtagal, naging kami na. Isang gabi, habang kasama ko siya, tinanong niya ako, "Parang ang lungkot mo naman yata kahit masaya tayong dalawa. May problema ba?" Napaluha ako sa kanyang tanong. Gusto kong ikwento sa kanya ang lahat. Pero takot na takot ako. Alam kong ang lahat ng ito ay may bayad at darating ang panahon ng paniningil. 2 linggo matapos yun, habang naghihintay ako sa coffee shop na laging tambayan naming dalawa ni Marco, bigla na lamang siyang hindi dumating. Ilang sandali pa, may tumawag sa cellphone ko. Pulis daw. Hello po. Kayo po ba yung partner ni Marco Villanueva? Sumagot ako ng oo sa tanong ng pulis. Tapos, bigla niyang sinabi sa akin na, I'm sorry po ma'am. Nakita naming patay na siya sa apartment niya. Cardiac arrest po. Namatay siya habang natutulog po siya. wala nang natira sa akin. Nawalan ako ng maayos na boses. Nawalan ako ng ina. Nawalan pa ako ng pagmamahal. Lahat ng hiningi ko, binigay. Pero lahat naman ng mahal ko kinuha. Nagpaalbularyo na po ako noon. Pero sabi ng isang matandang gumamot sa akin, ay kailangan kong iwasan ang library na yun. Hindi na niya matatanggal ang sumpa ng duwende na nakausap ko. Wala na eh. Tapos na yun. Pero makakagawa siya ng paraan para matakasan ko ang gabi-gabing bangungot ko. Tinanggap ko ang alok ng albularyo. Ginawa niya ako ng dasal at proteksyon. Pansamantala naman ay nawala na yung panaginip at pagpapakita ng duwende sa akin. Pero kahit kailan, ay hindi ko na matatanggal sa aking isipan ang mga nangyaring kababalaghan sa aking buhay. Mula noon, wala na akong hiningi pa. Pumunta ako sa library sa huling pagkakataon pero kasama ko ang kaibigan ko sa trabaho. May iniwan akong isang maliit na journal na naglalaman ng mga naranasan ko. Magsilbi sana yung babala sa mga makakakita. Umalis ako sa lugar na yun at nag-focus na sa aking trabaho. Pero hindi na ako mapalagay. Lalo pa noong nawala ko ang proteksyong ibinigay sa akin ng albularyo. Malakas ang ulan noong mga panahong yun. Buti na lamang at malapit ang bahay namin sa school. Naka-uniform pa ako pero nakatsinelas na ako. Dala ko na lamang yung ID ko para naman mapagbigyan ako ng gwardya na pumasok sa school. Inis na inis ako noon sa sarili ko. Ewan ko ba kung bakit naiwan ko yung card ko sa room namin. Bigayan kasi noon ng card. At ayun nga, sa pagmamadali kong makauwi ay naiwan ko ito. Lagi ako napapagalitan dahil dito. Marami-rami na rin kasi ang mga bagay na nawala ko dahil sa pagiging makakalimutin ko. Habang naglalakad ako papunta at pabalik sa school, ay may madaraanan akong isang sirang waiting shed. Dito ay nakita ko ang isang batang umiiyak na sa tansya ko ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Parehas kami ng school uniform pero napansin kong madumi na siya. Siguro ay nabasa sa ulan tapos nadapa sa putikan kaya ganoon ang kanyang itsura. Sobrang dumi. Ang ipinagtataka ko lamang ay parang pamilyar sa akin ang mukha ng bata. Parang nakita ko na siya kung saan. Pero hindi ko matandaan kung kailan. Lumapit ako sa bata at tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Sabi niya sa akin, yung mama daw niya kasi ay nasa library. Doon nagtatrabaho. Baka hinahanap na siya at matagal na nga siyang nawawala.
Dahil dito, ay sinabihan ko siyang sumama na sa akin. Kasya naman kami sa payong na daladala ko. Nang makarating kami sa school, ay diretso lang kaming pumasok. Hindi naman din kami sinita ng guard kahit na ako lang ang may suot na ID. Kinakausap ko pa ang bata noon, hawag ng umiyak dahil malapit na kami sa library kung nasaan ang nanay niya. Dito nga, napansin ko na bigla na lamang tumigil sa pag-iyak yung bata noong nakita niya ang nanay niya sa library. Nakangiti na ito. Pagkabukas ko ng pinto, hinanap muna namin ang mama niya. Agad naman itong tumakbo sa isang babaeng nakaupo sa may desk, malapit doon sa may isang bookshelf. Hindi ko akalain na ang librarian pala namin ang mama niya, si Ma'am Clara. Ngumiti ang bata sa akin, tanda siguro ng pasalamat niya. Nakita kong niyakap pa niya si Ma'am Clara noon. Lumabas ako ng library at dumiretso na sa room kung nasaan ang card ko. Pagkakuha ko, ay agad akong umalis. Bumalik ako sa library para tingnan muli yung bata. Pero kakaibang eksena ang nakita ko. Kasi yung bata, nakayakap lamang sa likod ni Ma'am Clara. Pero sa nakikita ko, ay parang hindi naman nahihirapan si Ma'am na buhatin ang anak niya. Kalmado lamang ito na parang walang batang nakasampa sa kanyang likod. Maya-maya lang, ay napatingin sa direksyon ko ang bata. Nakangiti pa rin ito pero kakaiba na ang ngiti niya. Blanco na parang malungkot. Pero masaya siya. Namumutla ito at basang-basa ang katawan. Noong mga oras na yun, doon ko lamang naalala kung saan ko nakilala at nakita ang batang yon. Siya ang nag-iisang anak ni Ma'am Clara. Lagi itong nakatambay sa school library noon kapag uwian na, dahil doon dumidiretso ang bata pagkagaling sa school. Isang maulan na araw noon. Ganitong buwan din yun. 3 taon na ang nakakalipas nang mamatay at masagasaan ang bata. Magandang araw po sa lahat. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyo. Ako po si Jessa. At ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kaibang karanasan ko sa aming library. Dati, tuwing araw ng exam ay maaga talaga akong pumupunta sa school para makapag-aral. Dumidiretso ako noon sa school library dahil nandoon yung mga review materials na kakailanganin ko. Mas maaga, mas maganda. Dahil makukuha ko agad yung mga kailangan kong libro. 5:00 pa lamang noon ng umaga, pero ang laki na ng ngiti ko dahil nandoon na yung librarian namin na si Ma'am Nancy. Ito rin yung unang pagkakataon na maaga siyang nakapunta sa library kasi usually 6 AM na to nakakarating. Madami akong hiniram na libro noon. Para na rin sa iba pang mga subjects na mayroon akong assignments at projects. Dahil hindi pa nga uso masyado noon ang mga computer, ay tanging sa 1/2 index lang nakasulat ang mga pangalan namin. Naka-indicate doon ng pangalan, section at room advisor mo. Sa taas at kanang bahagi ng index, nakalagay naman ang 1x1 picture namin. Tapos sa index card, doon mo isusulat yung mga pangalan ng libro na gusto mong hiramin. Pagkatapos kong makuha ang mga libro na kakailanganin ko, ay dumiretso na ako sa librarian's desk para sabihin at ipa-double check kay Ma'am Nancy ang mga libro na hihiramin ko. Doon ko kasi balak mag-aral sa room namin. Medyo iba kasi ang pakiramdam ko sa library na yon dahil nga medyo madilim pa at kakaiba yung ambience sa paligid. Idagdag mo pa na may mga kakaibang kwento regarding sa silid aklata namin.
Mga 7 libro po ang dala ko noon at isinulat ko naman din ito sa index card. Habang naghihintay kay Ma'am Nancy na matapos maglinis sa isang bookshelf, bigla akong nakaramdam ng parang may tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba ito o talagang malikot lamang ang pag-iisip ko noong mga oras na yon. Lumipas ang 5 minuto pero hindi pa din umaalis si Ma'am Nancy sa lugar kung nasaan siya. Nakatalikod pa rin ito sa akin at nakaharap sa bookshelf pero napansin kong hindi na siya gumagalaw. Dahil doon ay iba na naman ang pumasok sa isip ko. Kaya ang ginawa ko ay nagsalita ako at sinabing, "Ma'am Nancy, iiwan ko na lang po yung index card dito sa table nyo ha. Pa-check na lang po mamaya." Pagkasabi ko noon, ay sumagot naman ito sa akin ng, "Sige, ako nang bahala." Ewan ko ba pero parang walang buhay o ekspresyon yung pagkakasabi niya noon. Malamig at parang galing sa hukay yung boses niya dahil sa lalim. Hindi nga siya lumingon sa akin habang nagsasalita eh. Mabilis akong naglakad papunta sa pintuan ng library. Kinikilabutan na kasi ako. Ni paglingon nga sa kinaroroonan ni Ma'am Nancy ay hindi ko ginawa. Sa isip-isip ko, baka hindi lang maganda ang pakiramdam niya. Pagkabukas ko ng pinto ng library at nang maisarado ko na ito, ay napatingin ako bigla sa school gate. Malapit lang po kasi yung library doon sa mismong school gate, kaya mapapansin mo ito agad. Bigla kasi itong umingay. Doon ay nakita kong binuksan ni Manong Guard yung gate at mula doon ay pumasok ang isang babaeng pamilyar sa akin. Halos manlamig ang katawan ko noon dahil sa takot. Dahil ang babaeng nakita kong pumasok sa school ay walang iba kung hindi si Ma'am Nancy. Tumaway ito sa akin at mabilis na pumunta sa kinaroroonan ko. Ako naman ay muling napatingin sa library kung saan ako nanggaling. Doon, nakita ko mula sa glass window ng library ang isang figura ng babae. Babaeng walang mukha. May nais lang akong ibahagi na kwento sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dennis. Habang nag-OJT po ako noon, ay kasalukuyang hinuhukay ang likod ng school na pinapasukan ko. Naalala ko nandoon kami nang may makita ang ilan sa mga naghuhukay. Sumigaw pa ang isa sa mga ito na akala mo ba ay nakakita ng kayamanan. Kaya naman nakita naming nagkagulo ang lahat. Kasama ang mga teachers, guards at staff ng school. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng mga nakiisyoso. Paano ba naman kasi ay isang box lamang na naglalaman ng iilang damit ang kanilang nakita. Kinuha nila isa-isa ang laman ng nasabing box. At dito nga bumungad sa amin ng isang mahabang puting tela. Sa itsura pa lamang noon ay alam na naming damit ito ng isang nurse. Ang nakababahala dito ay puno ito ng natuyong pulang likido. Madami ang nagsabi na baka dugo ang nasabing mantsa sa damit na yon. Kaya ang ginawa nila, tinapon nila ang box at nilagay sa isang plastic ang mga nakuhang damit. Tapos ay inilagay sa storage room sa loob ng library. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit hindi na lamang nila sinunog yung mga damit kaysa naman sa ilagay sa library. Ilang araw ang nakalipas. Biglang hindi nakapasok ang librarian namin na si Ma'am Tess. Ilang araw na daw masama ang pakiramdam nito. Kaya ang pumalit sa pagbabantay sa library ay yung isang admin staff na si Sir Raul. Kaso wala pang 3 araw siyang nagbabantay doon, ay umalis na ito at nagsabi sa principal na hindi na siya babalik sa library na yon kahit kailan. Dahil wala nang ibang pagpipilian,
ay ako ang inilagay bilang bagong tagabantay sa library. Noong mga unang araw ay ayos naman. Kaso kapag sumasapit ang 3:00 ng hapon, ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng library. Bigla na lamang akong makakatulog kahit hindi naman ako inaantok. At ang malala doon ay nagkakaroon ako ng isang bangungot. Noong una ay simpleng panaginip lang yun. Nasa isang madilim akong lugar. Tapos may isang babaeng nakaputi na nakatayo sa harap ko. Pero habang tumatagal, yung panaginip ko ay palala ng palala. May isang pagkakataon na akala ko ay mamamatay na ako kasi halos hindi ako makahinga. May sumasakal sa akin sa mismong panaginip ko. Isang babae na nakaputing damit. Duguan ang damit nito at galit na galit sa akin. Basag ang kanang parte ng kanyang mukha na halos makikita mo na ang loob ng bungo nito. Nakalawit na ang mga mata at inuud na ang laman. Para itong pinukpok ng isang malaking bagay. Yung damit na suot niya, pamilyar sa akin. Parang nakita ko na ito. Nagpatuloy ng ilang araw ang bangungot ko ngayon na kahit sa sarili kong bahay ay napapanaginipan ko pa din. Pumunta ako noon sa kilalang matandang albularyo at sinabi nito na mayroong isang bagay ang nahukay namin. Dapat daw ay inilibing namin yon o sinunog dahil naglalaman ang bagay na yon ng labis na puot at galit. Namangha ako noon sa albularyo dahil wala pa naman akong sinasabi ay natumbok niya agad ang problema. Kailangan niyong sunugin ang damit. Dito ay naalala ko ang damit na nilagay nila sa storage room sa library. Pagpunta namin doon para kunin ito, ay napansin naming sari-saring insekto ang bumabalot dito. Parang pinoprotektahan nila yung damit. Pero hindi kami nagpatinag. Kinuha namin ang puting damit, inilagay sa basurahan, tapos sinunog. Simula noon ay hindi na ako binabangungot. Pero sa tuwing nakakita ako ng puting bestidang damit ay hindi ko maiwasan na maalala ang mga nakakatakot na nangyari sa akin. Ang pangalan ko po ay Ana. Isang mag-aaral ng kasaysayan sa isang kilalang universidad sa Pilipinas. Isang araw, pinili ko mag-isa sa lumang library ng campus. Isang gusaling itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Mataas ang mga kisame, malalaking bintana, at amoy na lumat alikabok ang agad na sumalubong sa aking ilong. May kakaibang katahimikan sa lugar na ito. Parang sagrado pero nakakatakot. Ang mga estudyante bihirang pumasok dito. Luma na raw kasi. Tapos kulang-kulang pa sa ventilasyon. At syempre, may isa kasing kakaibang kwentong kumakalat dito. Pero bilang isang history major, mas hinahanap ko ang ganitong lugar. Ang mga lugar na may kwento kahit pa nakakatakot. Ang librarian namin na si Ma'am Vicky ay isang matandang babae na palaging nakasuot ng itim at halos hindi nagsasalita. Tiningnan niya lang ako sa mata noon at sinabing, "O Ana, paalala lang ulit ha, huwag kang aabot ng 6:00 dito." Akala ko noong una biro-biro lang ang mga paalala niya sa akin pero hindi pala. Dahil sa kabila ng paalala niya, ay ang pag-aalala. Nginitian ko siya at naglakad patungo sa seksyon ng lumang dokumento. Sumingit ako sa mga estante upang hanapin ang mga dokumento at librong kailangan ko. Nagsusulat kasi ako ng thesis tungkol sa kasaysayan ng mga relihiyosong institusyon doon sa Batangas. At doon ko nakita ang seksyon ng teolohiya.
Habang inaayos ko ang mga lumang libro, may isa akong napansing halos natatakpan ng agyo at tila hindi na nahahawakan ng tao. Kulay itim ang pabalat, tapos walang pamagat. Agad ako naintriga at syempre, agad ko din naman ito ang kinuha. Pagkabukas ko, wala ring pamagat sa unang pahina. Puro lumang sulat kamay lamang ito. Parang journal ng isang madre. May mga dasal, mayroong mga hiling. At sa kalagitnaan nito, mayroong mga pakiusap na tila nagmamakaawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ko alam na hindi siya tao. Kinuha nila ang mga bata. May itinatago ang kumbento. Diyos ko po. Sa totoo lang, tumayo ang balahibo ko sa aking mga nabasa. Dahan-dahan kong isinara ang aklat. Ilalagay ko na sana ito sa mesa nang makarinig ako ng kaluskos sa bandang dulo at likod ng section. Yung tunog ng kaluskos ay parang may hinihilang mahabang tela sa sahig. Tapos, biglang humangin ng malamig. Wala namang bintanang bukas. Tumingin-tingin ako sa paligid pero wala namang tao. Lumapit ako sa sulok ng istante para silipin kung may janitor o librarian ba na nandoon. Ngunit wala naman akong nakita. Ilang sandali pa pagtingin ko ulit. May nakita naman akong isang babae na. Nakasuot siya ng lumang abito ng madre. Itim na may puting belo. Nakatalikod sa akin, tapos nakatayo sa harap ng istante. Ma'am Vicky, kayo po ba yan? Tanong ko. Pero hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya doon. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Pasensya na po kung maingay ako ha. May kailangan lang po kasi akong tanungin. Paglapit ko ng konti, lumingon siya. At ang mukha niya, wala. Hindi ko masasabing ito ay mukha. Kasi yung nakita ko ay isang hungkag na balat lamang ito. May sugat sa gilid ng kanyang bibig at dugo ang mata na wala namang eyeball. Huwag mong basahin. Sabi niya sa akin. Malamig ang boses niya. Mahina, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napaatras ako. Napatakbo palabas ng section. Bumalik ako sa mesa. Kinuha ko ang gamit ko at ang aklat. Nagmadali akong lumabas ng library. Pero pagtingin ko sa orasan ng cellphone ko, 5:58 PM na. 2 minuto bago mag 6:00. Pagka-uwi ko sa dorm, nahihilo ako. Parang may mabigat sa likod ko. Binalikan ko yung journal. Inisip kong baka halusinasyon lang ang nakita ko. Baka nadala lang ako ng kwento tapos literal na dahil pagod ang utak ko ay nagmanifest ito. Siguro pagod lang talaga ako. Pero habang binabasa ko ang librong tinangay ko, ay para bang may mga letra ang bigla na lamang lumitaw sa pahina. Ang mga nakita ko ay ang mga salitang ito. Tinawag mo siya. Hindi siya natutulog. Tuwing 1:00, tatayo siya sa likod mo. Hindi ko na kinaya. Sinara ko ang aklat at itinapon sa ilalim ng kama. Pero noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Ilang beses akong nagigising. Pakiramdam ko'y may malamig na hininga sa bato ko. Tapos naririnig ko ang mahihinang yapak noon sa may sahig. At eksaktong 1:00 nga ng madaling araw, naramdaman kong may dumagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw.
Bumilat ako at nakita ko siya. Ang madre. Nakaluhod sa ibabaw ko. May hawak siyang rosaryo na itim ang kwintas at pula ang krus. Nakangiti siyang pilit at may lumalabas na dugo sa gilid ng kanyang bibig. Bumulong siya sa tenga ko. Pero ang mga salitang binulong niya ay hindi ko na maintindihan. Parang Latin pero mas malalim. Nang mawala siya, napaiyak ako sa takot. Kinabukasan, dumiretso ako kay Ma'am Vicky. Ma'am Vicky, yung madre, nakita ko siya. Tumingin lamang siya sa akin ng matalim na parang alam na niya ang lahat. Hindi ka dapat lumampas sa istante ng teolohiya. Ang journal na nakita mo ay isinulat ng huling madre na nanilbihan sa kumbento bago ito ginawang library. Isa siyang eksorsista pero may tinawag siyang hindi niya kayang paalisin. Lumamig ang paligid. Nagsindi siya ng kandila sa harapan ng altar sa gilid ng library. 6:00. Sinasara ko ang pinto hindi dahil oras na ng uwian, kung hindi dahil ito na ang oras ng kanyang paggising. Hindi ko na dapat binalikan ng journal. Pero parang may humihila sa akin. Gabi ng Sabado, bumalik ako sa library. Wala nang tao. Madilim. Tahimik ang buong lugar. Katulad ng napapanood natin sa mga pelikula, ay kinuha ko ang journal at sinubukang sunugin sa gilid ng library gamit ang lighter na dala ko. Nakita ko namang nasunog ito. Pero ilang sandali lamang, biglang humangin sa loob ng library. Tapos, mula sa likod ng istante, lumabas ang madre. Nakalutang, umaawit ng salitang hindi ko maunawaan. Yung ilaw sa paligid, biglang kumukurap. Tapos yung hangin, biglang bumigat. Tumakbo ako ng mabilis paalis doon. Simula ng araw na yon, hindi na ako bumalik sa library. Wala na rin si Ma'am Vicky. Sabi ng admin, matagal na raw patay. Lahat ng nakausap ko, yun ang sinabi. Wala raw librarian doon sa lumang gusali. At ang pinakang nakakakilabot, wala raw library na bukas tuwing Sabado ng gabi. Makalipas ang 2 linggo mula sa insidenteng yun sa library, hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi lang bangungot ang bumabagabag sa akin, kung hindi maraming mga tanong. Sino ba talaga yung madre? Ano ang nilalaman ng journal? Bakit tila hindi ordinaryong multo ang nakatali sa lumang aklatan? At sino yung nakita kong si Ma'am Vicky? Paanong nagagawa kong makausap ang isang matagal ng patay? Pero ang mga katanungang ito ay mukhang hindi ko na mahanapan ng tamang kasagutan. Si Sir Janus ay isa sa pinakamakulit at mabait naming librarian noong nasa high school pa lamang ako. Ang pagkakaalam namin ay nasa 5 taon na siyang nag-aalaga ng library namin. Tapos nag-aaral siya bilang isang teacher. Hindi siya yung tipo ng librarian na kaiinisan mo. Masayahin siyang lalaki at palangiti. Isa pa ay ramdam naming isa siya sa mga lalaking napapabilang sa LGBT. Opo, may pusong pagkababae si Sir Janus. Dahil na rin sa kabiitan niya, ay natuto kaming sumunod sa kanya. Kapag siya ang bantay, ay tahimik ang library at walang isang estudyante ang gumagawa ng anumang ingay.
Kung gustong mag-ingay ng isa, kailangan mong lumabas ng room. Hanggang isang araw ay nabigyan ng pagkakataon si Sir Janus na makapagturo. Mukha kasing natapos na niya yung units na kailangan para makapagturo siya. At pinili niyang doon magturo sa school namin. Sakto naman dahil kami ang una niyang magiging mga estudyante. Siguro ay marami din siyang nababasang libro sa library. Yun ata ang advantage niya sa ibang mga teacher sa school. Magaling po siyang magturo at hindi boring ang klase kapag siya na ang guro. Pero lumipas ang isang buwan, ay napansin namin na bigla na lamang siyang nagbago. Hindi po sa ugali kung hindi sa pisikal na anyo at aspeto. Para kasing ang bilis niyang pumayat. Namumutla na rin ito. Nanlulubog at nangingitim ang mga mata. Hindi na rin siya makapagturo ng maayos. Dumating pa sa puntong bigla na lamang itong nawala ng malay sa hallway habang papunta sa aming room. Hindi ito nakapasok ng halos 2 linggo dahil sa sakit na kanyang iniinda. Hanggang isang araw, umaga noon, bago mag-flag ceremony, nakita na lang namin siya na nasa loob ng library. Siyempre agad namin siyang pinuntahan at kinamusta. Dito ay napansin naming bumalik na ang sigla niya. Hindi na rin ito payat at nanghihina na parang akala mo ay walang nangyari sa kanya. Tinanong namin siya kung ano ang nangyari at kung babalik pa ba siya sa pagiging teacher namin. Kaso, bumulong ito sa amin habang nakangiti. Ang sabi niya, hindi na muna ako magtuturo. Babalik na ako sa pagiging librarian. Babantayan ko na kayo lagi. Hindi namin alam kung nagkataon lang. Pero pagkatapos sabihin niyo ni Sir Janus, ay biglang nahulog yung librong paboritong binabasa niya doon sa may bookshelf. Maya-maya ay pumasok ang hindi kilalang babae sa library. Sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Nagpakilala ito sa amin. At ang sabi niya, siya daw ang magiging bagong librarian. Pagtingin namin sa desk kung nasaan si Sir Janus, wala na ito. Sa bagong librarian namin nalaman na pumanaw na pala si Sir Janus at noong isang araw pa siya nailibing. Hindi na sinabi sa amin ang buong detalye kung paano siya namatay. Pero base sa pagkakarinig namin, namatay siyang dilat ang mata, tadtad na mga pasa, sugat at pigsa ang kanyang buong katawan. Hindi po namin alam kung ito ba ay kasama sa sakit niya o baka mayroong taong nangkulam ng dahil sa sobrang inggit sa kanya. Nagkaroon ng retreat ang school namin. Buti na lamang at kahit papaano ay napunta kami sa isang maayos na retreat house. Hindi ko na po sasabihin kung saan ang eksaktong retreat house na ito dahil hanggang ngayon ay operational pa rin siya. Ito kasi palagi ang ginagamit na retreat house ng school namin until now. Magkahiwalay ang kwarto ng babae sa mga lalaki. Sa umaga ay may mga talks, workshops, team building, and other fun activities kami at masasabi ko namang maayos din ang pagkaing sinaserve sa amin. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na nakapuslit kami ng mga tira-tirang pagkain na siyang pinagsasaluhan namin tuwing gabi bago matulog. Sa pangalawang gabi namin sa nasabing retreat house, ay napagplanuhan naming pumuslit sa gabi habang tulog na ang lahat ng aming mga kaklase. Kami lang 5 nila Michael, Joshua, Arturo at James ang tumuloy sa binabalak namin dahil hindi na sumang-ayon ng iba dahil sa takot.
Kwento-kwento kasi sa amin noon ng mga senior namin na may nagpapakita at nagpaparamdam daw sa mismong retreat house na yun kung nasaan kami. At kung gusto namin silang makita, hindi rin sila magdadalawang isip na magparamdam at magpakita. Kaya naman, lumabas kami ng room gamit ang maliit na ilaw na nanggagaling sa LCD ng maliit na Samsung phone ko noon. Madilim at malamig noon sa buong paligid. Tahimik at wala ng tao na nasa labas maliban sa amin. Dumaan kami sa ground, sa mga CR at ilang kubo sa labas. Pero wala kaming nakita. Hanggang sa makarinig kami ng ingay na nanggagaling sa library ng nasabing retreat house. Parang mga tunog na nahulog na libro. Kaya naman, agad kaming tumakbo doon at pilit na binuksan ang pinto ng library. Pero bigo kaming mabuksan ito dahil nakalock syempre. Mukhang masaya to ah. Mukhang magpapakita na sila. Wika ako pa noon sabay tingin sa apat kong kasama. Muli akong napalingon sa loob ng library. Dahil doon kami nakasilip sa bukas na glass window. Wala kaming nakitang kahit ano at wala man lang paramdam na nangyari. Tapos ilang sandali pa, napatigil ako ng konti at muling napatingin sa mga kasama ko. Para kasing may mali. Kasi nakita kong hindi pala kami apat kung hindi 8. Siguro ay sumunod ang ilan sa mga kasama naming lalaki at nainggit sa aming gagawin. Ang boring naman dito. Mukhang bumagsak lang talaga yung libro ng kusa. Tara na, bumalik na tayo. Baka may makita pa sa atin dito eh. Sabi ko noon sa 7 ko pang kasama. Sa aming paglalakad sa may ground ng retreat house, ay hindi sinasadyang napatigil ako. Dahil nakita kong 5 lang talaga kami. Kung ganoon, nasaan pa ang 3? Dito, ay dahan-dahan akong napatingin sa mga kasama ko. Halos manindig ang balahibo ko nang makita ang 3 kalalakihan sa likod ng mga kasama ko. Duguan ang mukha at nakatitig lang sa akin. Napalingon din yung mga kasama ko sa akin dahil nakita nila sa mukha ko ang takot. Tapos, paglingon nila sa likod, nakita rin nila yung mismong nakikita ko. Napasigaw kaming lahat at tumakbo pabalik sa kwarto. Dahil sa ingay na nagawa namin, nagising ang mga staff, teachers at ilang tauhan ng retreat house. Pumunta sila sa kwarto ng mga lalaki. Tapos pinaliwanag namin sa kanila ang lahat at nakita namin. Nagkatinginan na lamang yung ibang mga staff ng retreat house. Para bang may alam sila. Pero hindi na lamang sila nagsasalita.